Tulala si Summer habang palabas siya ng bangko. Nag-withdraw siya ng 40,000 pesos, pambayad sa apartment niya, sa tubig, sa kuryente pa rin na rin panggastos niya. May fast food restaurant malapit sa bangko. Pumasok doon si Summer at nag-order siya ng rice at fried chicken. Past 11 na ng umaga, pero wala pa ring laman ang sikmura niya mula kaninang umaga pagkagising niya. Pagkatalikod niya sa counter upang maghanap ng table na mapupwestuhan ay nabunggo siya ng isang babae. Sorry. It's okay. Napatingin sa kanya ang babae. Summer? Is that you? Napatitig siya sa babaeng nakabunggo sa kanya. Pagkaraan ay napangiti siya. Monica? Yeah. It's me. Si Monica ay college friend niya. 3 years niya itong kasama noong nasa college sila. Pero bigla itong nawala dahil nakipagtanan sa boyfriend. Simula noon ay wala na siya naging balita tungkol kay Monica. May kasama ka ba? Wala, Monica. Mag-isa lang ako. May kasama ako. Sabi nito sa kanya. Wait, join kami sa table mo ha. Pupuntahan ko lang siya. Pumesto si Summer sa isang table roon. Dala ng isang service crew ang tray na may lumapit na isa pang service crew na may dala ring isang tray. Kasunod nito si Monica at isa pang babae na halos kasing edad lang nito. Pagkalapag ng service crew sa tray sa ibabaw ng table, ay umalis na ito. Maya-maya ay pare-pareho na silang nakaupo sa isang mesa. Summer, siya si Tanya. Cousin siya ng boyfriend ko. Tanya, siya naman si Summer. College friend ko siya. Nice meeting you, Summer. Nice meeting you too, Tanya. Nagsimula silang kumain habang nagkukumustahan. Sino naman ang boyfriend mo ngayon, Summer? Tanong ni Monica sa kanya. Wala. Wala? As in, wala talaga? Umiling siya sa kanyang kaibigan. Wala talaga. Wala pa akong nagiging boyfriend. Wala ka pang nagiging boyfriend kahit na minsan ever since? Sabad ni Tanya sa kanya. Since birth. Natatawa niyang sagot. Pansamantalay nalimutan niya ang problemang kinakaharap. Since birth? Oy Tanya, wag mo namang ilakas. Natatawang saway niya sa bagong kakilala. Natutup nito ang bibig. Sorry. Anito? Ilang taon ka na nga ulit? 22 si Summer. Si Monica ang mabilis na sumagot sa tanong ni Tanya. Mas matanda ako ng 1 taon sa kanya. Siguro super strict ang parents mo. Hindi nga actually. Wala nga silang pakialam sa akin. Nako, madrama yung buhay ni Summer. Noong makilala ko siya ng college kami, at saka ko natuklasan kung minsan, ay mas madrama pa ang buhay ng mayayaman kisa sa buhay ng mahihirap. Bakit naman? Sa grandparents niya lumaki si Summer. Noong una, ay inakala niyang totoo niyang mga magulang. Tapos nang mamatay ang lolo't lola niya, ay doon naman siya sa tita niya tumira. Iyon ang parang naging pamilya niya. Nang mag-migrate sa ibang bansa ang tita niya, ay saka siya tumira sa family niya. Pero parang outsider ang tingin sa kanya ng mga ito. Kwento ni Monica kay Tanya. Yung mga kapatid niya. Hindi lang ang dalawa niyang kapatid kundi magiging ang parents niya. Sad naman yun. Kung sino pa ang family mo na inaasahan mong kakampi mo, ay siya pa ang parang tumatalikod sa iyo. Sinabi mo pa, bakit ganoon sila sa iyo? Tanong ni Tanya sa kanya, na parang nakagaana na siya ng loob at ganoon din siya rito. Nagkibit balikat si Summer.
Hindi ko alam. Wag na lang iyon ang pag-uusapan natin. Kasi malulungkot lang si Summer. Sabi ni Monica. Sorry. Hingi naman ang depensa ni Tanya sa kanya. Okay lang. Saan ka ba nag-work ngayon? Sa company ba ninyo? No. Iling niya kay Monica. Wala akong work. Pagkatapos kong makagraduate sa college, ay hindi pa ako nakakapag-work. Ayaw ko kasi sa company namin. Ang kaso, ay wala naman akong mahanap na trabaho. May company naman kayo Summer. Kahit na ibang trato nila sa iyo, ay may karapatan ka pa rin doon. Iyon din ang sabi sa akin ni Julian. Malungkot niyang saad. Napakunot noo si Monica sa sinabi niya. Julian? Sinong Julian iyon? Maang nitong tanong sa kanya. Kabarkada siya ng girlfriend dati ng cousin kong si Kuya Erwin. Naging close kami noong bigla ka na lang nawala dahil sinadya ni Summer na hindi ituloy ang sinasabi dahil alam niyang cousin ni Tanya ang current boyfriend ni Monica. Dahil sumama ako noon na makipagtanan kay Nathan. Si Monica na mismo ang nagtuloy sa raputol na sasabihin ni Summer. Alam na ni Tanya ang tungkol doon. Open kami sa isa't isa. Bago pang relasyon namin ni Andy, ay nagtapat na ako tungkol kay Nathan. Saka wala namang nangyari noon sa amin ni Nathan. Kasi binawi agad ako ni Papa ko sa kanya. Talaga? Bakit hindi ka na nagpakita man lang noon sa amin? Nako, grounded ako. Hindi ako makalabas sa bahay at hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Nagmistula akong prisoner sa bahay namin bago ako ipinadala sa Davao ng Papa ko. Doon ko nakilala si Noel. Wait, akala ko ba si Andy ang pangalan ng boyfriend mo na cousin ni Tanya? Yes, yung si Noel ay best friend ni Andy at boyfriend naman ni Tanya. I see. Tumauntang saad ni Summer. Sa Davao nag-work si Noel. Project engineer siya roon. Si Andy naman ay seaman. Nasa Japan ang barko nila ngayon. I see. Kami ni Tanya ay magkasama sa work sa isang call center. Talaga? Baka naman pwedeng mag-apply ako sa inyo. Bakit doon sa company ninyo? Hindi namin company yun. Sa kanilang company iyon at hindi ako kasali. Ano ka ba? Kahit feel mo o kahit outsider talaga ang tingin nila sa iyo, ay family mo pa rin sila. May karapatan ka sa company ninyo. Wala na ako karapatan, Monica. Alam mo bang kinuha ko na ang mana ko sa daddy ko? Nagulat si Monica sa sinabi niya. What? Yes, Monica. 5 million pesos lang ang ibinigay sa akin. I'm expecting more than that. Siyempre. At sinabi ko sa kanya iyon. Ang sabi ng daddy ko, makukuha ko lang ang natitirang mana ko kapag wala na raw siya. Then pinaalis niya ako sa bahay nila. Malungkot niyang kwento sa kaibigan. Saan ka nag-stay ngayon? Sa apartment ni Julian. Siya yung kabarkada ng ex-girlfriend ng cousin mo. Yes. Baka sa mukha ni Summer na problemado siya. Hindi nalingid iyon kay Monica. Huwag ka nang malungkot, girl. Someday marirealize din ng family mo ang kahalagahan mo sa kanila. Hindi naman ang family ko ang iniisip ko kundi si Julian. Why? Pinapaalis ka na ba niya sa apartment niya? Hindi, Monica. Kasama namin sa apartment ang boyfriend niyang si Mark. Ang usapan naman ay magsusosyo kami ni Mark sa bubuksan naming negosyo. O tapos, may tiningnan na kaming maliit na office dahil umpisa pa lang naman. Ipinagkatiwala ko iyong cheque ko kay Mark dahil boyfriend naman siya ni Julian.
Malaki ang tiwala ko kay Julian. Hindi ko akalaing lolokohin niya ako. You mean kinuha niya yung 5 million pesos? Yes. Ipinasok iyon ni Mark sa account niya. Hindi ko alam na may balak pala silang mag-abroad ni Julian. The other day ay bigla na lang silang nawala. Anong bigla na lang silang nawala? Maan na tanong ni Monica sa kanya. Umalis sila patungong ibang bansa. Pagdating ko galing sa mall, ay wala na sila. Sulat na lang ni Julian ang nakita ko sa unan ko. Iniwan nila sa akin yung apartment na puro utang sa electric bill at tubig. Tapos kailangan ko pang magbayad ulit ng panibagong deposit at advance payment sa apartment. Kwento niya kay Monica at sa kay Tanya. Ano ba naman iyan? Wala silang kwentang mga tao. Mga manluloko sila. Inis na palatak ni Monica. Doon ka nga nalang mag-apply sa call center na pinapasukan namin ni Monica Summer. Tutulungan ka namin ni Monica. Talaga, Tanya? Naku, salamat. Huwag ka munang magpasalamat, girl. Isa ka na. Kapag magkakasama na tayo sa call center. 21,000 ang ibinayad ni Summer sa may-ari ng apartment. Bukod pa sa 6,000 ibinayad niya sa kuryente. At mahigit 3,000 para sa tubig. Nagbayad din siya sa mahigit 4,000 sa telepono at sa internet. Halos 35,000 pesos ang binayad niyang lahat. Kaya 5,000 na lang ang hawak niyang cash. Parang panggastos niya. Mahigit 100,000 pesos na lang ang laman ng savings sa account niya. Kaya kailangan ay makakita na siya ng mapapasukang trabaho. Bago pa man masimot ang naitatabi niyang pera. O kaya makapaghanap siya ng mayamang lalaki na mapapangasawa. Pero hindi naman siya maganda. Hindi siya maputi at hindi rin siya sexy. Nagtataka nga siya kung bakit ganito ang itsura niya. Ang Kuya Voltaire niya at ang nakababatang kapatid niya na si Ashley ay parehong maputi. Si Ashley ay maganda at sexy, pero siya ay maitim at medyo chubby pa. Wala ngang makakapansin sa kanyang guys kaya paano siya maliligawan at magkakaroon ng boyfriend. Lalo na paano siya makakapag-asawa ng mayaman. Kung foreigner na lang kaya ang hanapin niya para maging asawa. Isang mayamang foreigner ang sasagip sa kinaharap niyang problema ngayon. Hindi na siya titira rito sa Pilipinas kapag nagkataon. Sa ibang bansa na siya maninirahan. Malayo sa pamilya niyang ayaw naman sa kanya. Weekend noon. Kaya inaayos ni Summer ang resume niya. Sa Monday pupunta siya sa meeting place ni Tanya at Monica. Kinagabihan ay naghanap siya ng dating site sa internet. Nang makasampung ay kaagad na siyang nag-login. May katuwa ang sumibid sa dibdib ni Summer ng mga sandaling iyon. At least dito ay pinagkakaguluhan siya ng mga boys. Unlike in real life, na walang boys na pumapansin sa kanya. 3 agad ang tinanggap niyang friends sa messenger list niya. Iyon ay isa ay taga-India at isa ay taga-Singapore at sa Sweden naman na si Mr. Nice. Nang sumapit ang araw ng Lunes, ay nag-submit ng resume si Summer sa call center na pinapasukan ni Monica at Tanya. After almost a month. At pagkatapos ng recruitment at training process, tulad ng phone screening, initial interview, examination at final interview, ay natanggap na si Summer sa call center. Doon niya nakilala si Jana, ang Becky o guy na kaibigan ni Tanya at Monica. Bali 3 ang magkakabarkada kung isa ang shift ng kanilang trabaho, evening shift. Ganon din ang magiging shift ni Summer. Nakilala rin niya ang team leader nilang si Nash, pati na rin ang nilang kasamahang agents, tulad ni Gary at Jopet, ang mga kaibigan naman ni Nash. May bago pala tayong agent, sabi ni Gary kina Nash at Jopet. Sa team din natin. Maganda ba? Tanong naman ni Jopet. Wala nang gaganda at sexy kay Rosana. Diba, Sir Nash?
Pabirong sabi ni Gary na kumindat pa kay Nash. Pero maganda rin ba itong bago nating kasama? Hindi rin. Hindi rin? Ibig sabihin pangit? Medyo. Nagkibit balikat na sagot ni Gary kay Jopet. Anong medyo? Pangit talaga. Kaya huwag ka nang mag-aksayang makipagkilala. Jopet. Wika naman ni Nash. Dinig ni Summer ang mga iyon. Ang yayabang pala ng mga kasamahan nila rito sa night shift. Lalong-lalo na ang antipatiko nilang team leader na si Nash Francisco. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.